Jackson Hayes at Brook Lopez, yan ang ating pag-uusapan. Shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Jackson Hayes daw ang dapat na ilagay bilang sentro ng Lakers next season kasama ni Anthony Davis kesa kay Christian Wood. Alam naman natin na magiging problema sa Lakers ang pisikal na anyo ni Jackson Hayes lalo at payat ito. Pero nandyan naman si Anthony Davis kasama ni Jackson Hayes sa loob ng court at pwede silang magpalit sa depensa kapag malaki ang kalaban na sentro. Mas maganda kasi kung si Jackson Hayes ang magiging sentro dahil mas mabilis at malaking threat ito sa lob. Malakas nga rin si Jackson Hayes kumuha ng mga offensive rebounds dahil sa pagiging athletic nito. Mataas din pati ang energy ni Jackson Hayes kesa kay Christian Wood. Kaya mas bibilis ang pace ng laro ng Lakers next season kapag ito ang kanilang sentro. Bagamat kulang ito sa skills katulad ng shooting ay maaari niya pa naman ito ma-improve sa katagalan. Bakit naman sa katulad ng katawan niya na si JaVale McGee noong naglalaro pa ito sa Warriors lalo na sa Los Angeles Lakers, ay naging successful naman ito kahit kulang ito sa shooting. Ito nga ay dahil sa depensa, rebounds at extra energy na nadadalo niya sa loob ng court. Ay nagawang tulungan ni JaVale McGee ang Golden State Warriors na manalo ng championship, especially na sa Lakers noong 2020. Isa pa ay nasa 70 games din ang nalaro ni Jackson Hayes sa Lakers last season. Na maganda nga ito sa kanilang kupunan na manatiling healthy ang kanilang mga players. At dito ay nag-average naman si Jackson Hayes ng 4 points at 3 rebounds sa loob ng 12 minutes per game. Pero merong isang game ang Lakers sa naging laban nila sa Minnesota Timberwolves sa regular season, na kung saan ay nakagawa si Jackson Hayes ng double-double performance. At dito ay nakagawa ito ng 19 points, 10 rebounds, 1 block at 5 steals sa loob ng 33 minutes of playing time. Efficient pa si Jackson Hayes sa kanyang opensa dahil meron itong 8 out of 9 sa field goals. Kaya kung mabibigyan ito ng Lakers ng mas mahabang playing time at magagawa ni Coach JJ Redick ng magandang play, ay panigurado na mas gaganda pa ang performance ni Jackson Hayes next season. Isipin nyo na lang mga idol kung ilang assist ang makukuha niya mula kana LeBron at Davis. Lalo at mahusay pa naman sa mga alley-oop dunks at mabilis din sa fast break itong si Jackson Hayes. Kaya ito talaga yung maganda na makasama ni Anthony Davis sa loob ng court para meron pa silang extra na shot blocker at malakas kumuha ng rebounds. Lalo at energetic, athletic at mabilis din gumalaw itong si Jackson Hayes. Mahusay din naman na player itong si Christian Wood mga idol. Lalo at isa itong versatile player, especially na sa kanyang opensa na mapalabas at loob ay kaya nito makascore. Floor spacer nga rin ito kaya maganda rin ito kana LeBron at Davis dahil magagawa nilang mag-operate sa paint palagi. Kaso hindi katulad ni Jackson Hayes na pagdating sa depensa bilis sa pagbaba at dalang energy sa loob ng court. Ay dito naman nakakalamang si Jackson Hayes. Isa pa ay kababalik lang ni Christian Wood galing sa knee injury kaya mas maganda kung sa second unit na muna ito ng Lakers maglaro. Na kung mas maganda naman ang kanyang magiging performance kesa kay Jackson Hayes, ay madali naman para kay Coach JJ Redick na gawin ito. Kaya panigurado na lahat ng players ng Los Angeles Lakers ay magagamit na next season. Higit sa lahat ay magkakaroon na sila ng mas maraming 5-on-5 sa practice. Hindi katulad noong si Coach Darvin Ham pa ang head coach ng Lakers. Nakulang ang kanilang kupunan sa mga ginagawa nilang practice kaya naman mahina ang kanilang chemistry sa loob ng court. Ito nga ang mga inamin ni Patrick Beverley sa isang podcast. Kaya asahan talaga natin ang matinding pagbabago dito sa Los Angeles Lakers under dito kay Coach JJ Redick. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na si Jackson Hayes ang maging sentro ng Lakers next season? Samantalang Lakers wala ng pag-asa sa ngayon makuha ang sentro na balak nilang kunin via trade. Lalo at may lumabas pa naman na rumors noong nakaraang buwan, na itong Milwaukee Bucks ay willing na i-trade ang kanilang sentro na si Brook Lopez sa Los Angeles Lakers. Basta makakakuha sila sa Lakers ng isang first round pick. Pero dahil sa edad na 36 years old at sa gustong kapalit ng Milwaukee Bucks, ay tumanggi nga dito ang Los Angeles Lakers lalo at nasa huling taon na rin ito ng kanyang kontrata. Kaya possible lang din na umalis si Brook Lopez sa Lakers matapos ang isang season. Katulad na lang ng ginawa niya noong naglalaro pa ito sa Los Angeles Lakers. Isang taon nga lang itong naglaro sa kanilang kupunan matapos nila itong makuha via trade sa Brooklyn Nets. Kaya sayang lang na ibigay ng Lakers ang kanilang future first round pick para sa isang player na gagawin lang 1-year rental ang kanilang kupunan. Nasayang pa naman sana si Brook Lopez dahil isa itong mahusay na shot blocker at sharpshooter pa. Na kung saan ay nag-a-average ito last season ng 12 points, 5 rebounds, 1 assist at 2 blocks per game. At meron naman itong 36% shooting beyond the arc. Kaya ito sana yung magandang kapartner ni Anthony Davis. Isang floor spacer na sentro at maaasahan sa depensa. Pero may lumabas na rin kasi na report
na itong Milwaukee Bucks ay sinabihan na si Brook Lopez na wala silang plano na i-trade ito. Kaya ang mas magandang gawin ng Lakers ay abangan na lang nila ito sa free agency lalo na kung hindi nababalik si Brook Lopez ng Milwaukee Bucks next summer.